Nagkaharap ang idol natin na si Grandmaster Daniel Dubob at ang number 1 sa puso natin na si Grandmaster Wesley So kagabi sa ginanap na Title Tuesday. Ang tindi ng laban, may nag-sacrifice. Sino kaya? Abay, panoorin nyo na lang po yung kanilang laban ng live and then i-analyze natin pagkatapos. Enjoy! Woo! Round number 5 magkalaban! Grandmaster Wesley So and Grandmaster Daniel Dubob! Grabe! Ay, hanep na yan. Ay, grabe. Sila po ang magkalaban ngayon. This is round 5, guys. Shoutout po sa lahat ng nanonood. Welcome po sa ating live streaming. Grabe naman yan. Dubob pa ang kalaban at ang nilalaro po nila ngayon ay yung 2 Knights Modern Bishop Opening. Uy, inaatake pero tama ano lang, no? Oh, hinamon lang ni Dubob. Grabe ah. Naghamon lang. Umayos na. Okay, tingnan natin. Ay, ba't bumabalik? Oh, naghamon lang. Umayos na. Shoutout from Canada kay Danny Carpio. Anyway, wag muna kayo magulo dahil very important yung laban na to. Pareho naglaban yung idol ko. Saka si Wesley So na number 1 sinusuportahan natin. Hindi pinalit ni Wes, inatake yung pawn. Pusang gala, paano mo hindi depensahan yan? Mukhang persado ka mag-bishop dito, boy. Oh, magbi-bishop dito ba? Pero itong si Daniel Dubob, mahilig mag-sacrifice to. Baliw to eh. Ano kayang gagawin niya? Ha? Bakit pakain niya lang yan? Daniel Dubob na yan eh. Sabi niya, hindi niyo ba ako kilala? Ako Dubob. Ako, boy sacrifice. Ganun yan si Dubob eh. Baka mag C3 lang yan. Kilala ko yan Dubob eh. Dubob may pagkabaliw. Sabi ng engine number 1 mo is Bishop D2. Ayun na nga oh. Nag-bishop dito, hindi nag-sacrifice ha. Sabi niya, ako Dubob, ako ayaw sacrifice ngayon. Pusang gala. Umatras naman si Wesley, ikaw Dubob, tatabla mo ba? Hindi, magna-knight C3 ka na siguro. And after knight C3, maybe mag-D6 and then try to develop the bishop o mag-H3 pa pagka D6. Tingnan natin, no? Pagka ganon, magaganon, gaganon. Shoutout po sa lahat ng nanonood. O C3 na po yung ginawalan, pero pwede na ata mag-D5 yan kasi yung knight hindi nakatalon doon. Oh, baka mag D5, C3 yung tinir eh. Nag D5 na nga, binarag agad yung gitna. Ayan na nga po ang nangyayari. Later on, may develop pa dito. Yung bishop kasi naging awkward po yung position doon. So atras ka of course. Magandang dyan para may pressure na binibigay doon. Hindi naman maganda dito eh, pangit eh. Oh, ay, ma-atake lang doon. Bishop G4, maybe pin. Pin, pero pin, pun, pun. Oh, tamang pin pero may tulak na ganun. Anong gagawin? Atras lang tapos pinin pa rin ni Wes eh. Ina-analyze ko pa eh. Pero alam niya yung ginagawa niya. Malaki na siya. Okay, inatake lang na patas lang po yung bishop. Nag-develop. Rook E8. Grabe yung engine. Nakakatakot tira ng engine. F5. Papapin mo yung sarili mo lang. No? F5 is to prevent the G4 probably. Pagka F5 mo, kicking mo ban. Tapos pwede yung tulak-tulak na gano'n, bibiyakin na gano'n, no? I think so. Tingnan natin anong gagawin ni Wesley So dito. 3 minutes pareho. Lamang na konti si Dubob sa oras pero Queen D6 was played na hindi na nga nagustuhan. Sa kadahilanan yung G4 ay nandyan. Ayan na nga oh, G4. Kaya napakanda doon ng F5. Nakakatakot po kasi talaga itira yung F5. Paano may titira? Nagpapin ka pa. Oh, tinirahan lang po ng B5. Teka lang, libre yung pun na. Wesley So, tinikman. Ayan na, may kain ba dito? Wala, kasi kaon lang din eh. Nakapin eh. Op, sinipor lang. Bishop takes F3, baragin mo na sir. Medyo nakakatakot na yung kabayo mo, baka biglang makulong dyan. Kasi Bishop takes F3, kaya palit-palit. Tapos knight ka dito, hit, tapos kain. O, tapos may kain pa nga ata dito. Ayun na nga po ginawa ni Wesley. Alright, okay. Aha, I like it when you do it. Teka lang, pag ito yung kinain, kain ka dun, kain dito. Hindi ba? Ay, hindi, may ganito ata. Bang! Tapos pagka-capture mo, check, hindi may kain dito. Ano ba yan? Hindi ko alam kung anong nangyayari Nag-iisip si Dubob. Pag ganyang sacrifice, Dubob na yun Ay, kinapture. Di tapos ang labada. Capture lang. Hindi pala, pakakain pala yun Win to E6 lang, pusang galay. Wala, pinakaon lang sir. Oh, si Dubob ang sinacrificean ni Wesley. Dubob na mahilig mag-sacrifice, sinacrificean ni Wesley.
Grabe. Pwede na mag-rook clip na ganun lang, oh. Sabi niya, ikaw, Dubob, ikaw hilig sacrifice. Ako, sacrifice din. Pusa. Ako, sacrifice din. Ano? Nef yan, ah. Winning na daw si Wesley kay Dubob. Grabe, pinakain lang yung pyesa, ano? Pero, pwede din ata ganito, eh. Anong tira? Baka pwede din ganito lang, eh. Ayan, oh. Queen G3 pinakasimple. Tapos kain. Ay, doon pumunta. Queen H3 muna ulit. Persado eh. Tapos gaganito na yan. Rook E8 yan nun. Rook E8. Ang idea kasi nito gaganito eh. Pero capture lang, di ba? Gaganito. Kain ka lang ng kain eh. Tapos may ganun na eh. Nag-iisip si Weston dito. This is winning pero medyo pag naka-recover kasi mahirap. Ano ka tira ng engine? Rook F8 or Rook E8 daw. Pwede din F5. Oh, mas malinaw kasi ito eh. Para ganun eh. Pero almost similar lang sa Rook AE8. Ako lang, kaya gusto ko lang to para yung isa pwede pa ulit. Di ba? O, Rook E8, yun lang natin nira. Queen F1, most likely. Tapos Queen G3 yan. Pag humarang kasi may Bishop takes F2. Aray ko, may kain na ganun, di ba? So, definitely better. At nag-iisip na si Dubob dito kung anong gagawin niya. Nag-iisip si Dubs. Wala, may Queen G3 kasi once you go Queen F1 and then Bishop takes F2. Kasi ganito mangyayari. Pag gano'n ka, check ka dito. Pag pumunta ka naman dito, checkin ka dito. Pag bumalik ka doon, aangat ka ng tore. May dali kang ganun ng reyna mo. Wow. Sabaw. And I think this is it. Queen G3, of course. Okay. Queen check, of course. Alright. And then Rook Leap. Rook Leap is over, my friend. Tama ba yung Rook Leap? Ay, putik, may ganito pa. May ganun pa siya. Ayun, kaya kinain muna. Kasi may capture dito eh. Pag umangat ka eh. No? Capture tapos check dito eh. Kaya kinain muna. I see. Ay, she. Queen H4 of course. Ayan, pwede na. Ay, ayaw pa rin iwas ah. Queen takes F3. Ayun, hindi makaharang. Linilimas na yung pyesa guys ah. Tira. Queen F4 of course. Tapos pag dito Queen G3. Dito na naman. Tapos ganun. Queen H4. Yes. Queen G3. Hindi mamate eh. Bishop D4 na lang. Ayan na nga yung ginawa ko. Threat doon. Tapos ito na kasing kasunod. Kailangan na lang sagipin na lang yung bishop eh. And then this is definitely winning. Ang daming pawn. At sa pawn pa lang solve na siya eh. Kahit di mamamati yan eh. Pero mamamati yan tingin ko. At pagdating sa oras, mati na din si Dubob. Lupit ni Grandmaster Wesley So. Shoutout mo sa lahat ng nanonood. Nag-hello YouTube na kayo ha. Queen to G4 of course. Tapos kain yun. Tapos kain eh. Kain. Eksaktori mo bro. Kinain muna. Pusang kulat naman nun. Kinain lang. Patulak. Tulak. Kasi pag gumanito, wala eh. Lala papasok dito. Takes A2. Tapos B3. Wala eh. Ubus na eh. B2. Long pass pawn. Rook Leap. Teka lang, bagal ni Wes ah. Ito bagal niya. Queen takes, of course. Yun na pala. Tapos na. Pusa. Tapos na eh. Capture. Promote. Of course. Takes. Yeah. Winning na dito. Ayun. Ito pala minadali. Oh. Capture. Tulak. Tulak pala mas maganda. Passport eh. Tulak ulit. King move. Tulak ulit. Wala na. May check.
Kaya pasadong kainin. Okay, nag-resign na lang. Woo! Tumagal lang, pero na-sure ball naman. Ayos! Panalo si Wesley So. Grabe ka-exciting yung naging laban na yun. Abay, tingnan po natin yung mga matitinding pangyayari. So, eto na nga po, yung kanilang opening is Italian. Ayan, yan po yung tinatawag nilang Italian Game 2 Nights Modern Bishop opening. So, medyo relax lang. Ayan, pinebent lang po yung pin. Nag-A4 naman. Common na ginagawa po yan para later on, mag-expand talaga sa queen side yung mga C3, B4. Tumira po ng Bishop to C5. Nag-castling lang din. Nag-A5 na. Ayan, medyo agresibo yung A5. Siyempre, baka tumulak po yan. Pag ginanon mo, mamaya kukulungin to na ganun. No? O, kasi kailangan mo din magganyan para makalabas, di ba? So, baka yung Bishop sa C5 maalangan, kaya inunahan na ng A6 ni Wesley. Pagka A6 dito na, tumira po ng Bishop E3. Ito pong si Dubov na kung saan hinahamon yung Bishop at ang pinaka-common na ginawa po dito, kinapture yan. Pero Wesley So, nag-Bishop to B4. Iniwas yung Bishop, nagtetret po siya dito. At si Dubov, eto na, tumira lang po ng Bishop to D2. Kala ko talaga ibibigay niya eh. May mga linya po kasi na pwede ka daw magganyan. Tapos pagka-capture, tulak ulit. Pag gumanon, capture o medyo mababasag yung pawn structure, di ba? Kahit one pawn down, maganda yung open file. Anyway, bumalik si Dubov, umatras si Wesley, at kung babalik si Dubov, tabla ang kakalabasan, siya po ay tumira na ng C3. At pagka C3, since hindi po nag-knight C3 development, C3 ang ginawa para po yan maka B4, abay Wesley So, tinirahan na po ng D5. Kinuha niya na po yung gitna, di ba? Kinapture po yan, takes, and then nag-B4 na umatras lang po yan sa may A7, nag-rook to E1, hitting the pawn na tinirahan lang ng Bishop to G4. Na tinirahan lang po yan ng H3. At pagka H3 po, inatake po yung kanyang Bishop. Sa totoo lang, akala ko persado kumain eh. Inatras lang po yan ni Wesley, number 1 engine move. Bakit po akala ko mali yan? Kasi po, may tirada pong G4 na hindi ginawa ni Dubov eh. Ano meron sa G4? Eh, di tatakbo ka. Ngayon, malilibre po kasi yung pawn sa E5. Yan po yung akin tinitingnan. Ayan o, pagka-capture mo, rook takes. So, di ba, one pawn up. Abay, okay lang pala yan. Kasi may mga tirada pong matindi nga eh. Tira ka lang daw ng queen to H4. Hanap yung queen to H4 lang. Oh. Grabe, no? Binibigay nga lang eh. Oh. Pag kinapture mo kasi yan, madadali ka, may mga capture doon eh. Tapos gaganon eh, halos mamati kayo. Ubus po yun. Example po yan, no? O, di ba? Nang itim. Ibalik po natin doon. Ang best move daw po dyan is queen to F3. Tapos sasagutin lang daw ng C6. Grabe, no? Medyo magulo. Tapos ang mga sundot siguro niyan, mga F5 later on. Grabe yung pressure na binibigay po sa my king side. Kaya hindi po ginawa ni Dubov yun. Eh, alam niyo naman si Dubov, ayaw niya ng siya sinasacrificean. Gusto niya siya nagsasacrifice. Anyway, nag-knight A3, develop po yan na sinagot ng queen to D6. Ayun. Naalangan na kasi si Wesley dito. Kaya dinipensahan na po. At pagkatira ng queen d6, hindi daw po maganda dahil may g4 pa rin. Ang ginawa naman po ni Dubov ay nag-b5 na kung saan na libre yung pawn sa may a5. Ngayon, kahit na libre yung pawn sa a5, meron palang bishop takes to d5. No? Pagkabawi mo may c4. Ayan, dito na po nagsimulang gumulo ang buhay-buhay. Kasi pagka c4, yes, one pawn up si Wesley pero hindi madepensahan yung kabayo. Kaya napilitan yan, bishop takes f3. Yan po yung number 1 engine move, only way to continue. Ngayon, pag nag-queen takes po, capture lang po yan, pawn takes, tapos yung knight tatalon dito, one pawn up na malinis yun, lamang pa sa pawn structure. Diba? Kaya ang ginawa po ni Dubov, nag-pawn takes. Ayan. So, ibalik ko lang po, no? Mali daw po kasi yung pawn takes. Ang tamang tira daw po ay bishop to a5 lang. Ibigay mo lang yung reyna. Ngayon, pag umiwas yung reyna na to, kain to, one piece up winning. Kaya ang gagawin niyan, pasado takes and then capture. Siyempre, nakahang to, tatakbo dito, and then bishop takes c7. Equal lang daw po yan. Yan yung tamang tira ni Dubov. Pero ibalik natin doon. Sino ba naman kasi makakita ng malalimang mga tirada? No? Kinapture kasi yan ng pawn, thinking na nakahang to, nakahang pa yun, one piece up. Pero after queen e6 ni Wesley, matindi pala yan. Oh, matindi. Kasi nga, may threat dito, libre yung kabayo, yun na nga po yung ginawa eh. Kaso, may ganun eh. Grabe, no?
Ganun lang, umayos na. One piece up sir Aba, meron po kasing mga sundot na check threat ito. Kaya po napakuwi na lang po yan sa may E2 na sinagot lang ni Wesley ng check. Pagkatakbo doon, Chumek ulit, bumalik. Teka lang, tabla lang pala yun. Eto na nga, dagdag tayo ng piyesang pang-atake. Nag-rook to E8. Ayun. Nag-queen to F1. Queen to G3 ulit. At pagkatakbo ng king, by the way guys, pakita ko lang to, hindi to pwede kasi may capture. Ganyan mangyayari. So this is already winning kasi ang daming pawn yan kahit ipalit na lang. Ayan, 2 pieces for a rook, pero grabe, sandamukal yung pawn. Sandamukal guys. Kaya ibalik natin doon. Ang ginawa po niyan is nag-king move na sinagot ng check, at pagkapunta doon, Chumek na naman. Wesley, so hindi naman planong itabla. Medyo nagdadagdag lang ng tira. Anyway, pagkatira doon, gumanon, and then Chumek tumakbo, and then Chumek ulit tumakbo. Kinapture na yung pawn. Hindi po maiharang, may kain dito. Kaya tumakbo na naman yung king. Nakapin ka. Kaya pasadong Chumek ka muna, at pagkatakbo doon, nag-check ulit, gumanon, sinimplihan na. Umatras lang po yung bishop, hitting the rook. Ngayon dito, nagkamali pa si Wesley. Tumira po yan ng bishop to E1, hitting the queen na chinek at nakaharang. At ang ginawa dito ni Wesley, kinapture niya yung pawn. Tingin ko nagkamali siya dito Ang best mo po kasi capture. Ngayon, bakit niya kinain yan? Kasi unang tingin, mukhang persado kang kainin ito. Hindi makapture ng knight dahil may ganon. Tapos, ang next move po niyan, tutulakan. Hindi nakita ni Wesley na pagka-rook lang po sa A2, depensado na isang tore. Anyway, nagkamali man, lamang pa rin talaga. Kasi ang daming po ayan, diba? Okay, tulak ng tulak. Ayun, tinulak ng tinulak. At pagka gano'n, napakaganda ng tirang ito, Pero alam niyo po ba, ang pinakasimple daw po dito, promote. Tapos pagka-capture, anong mangyayari? Saka ka mag-rook A8. Hindi daw ito ma-stop po. Ang kulit ng tira ng engine, simple pero rock Anyway, rook A8 ang tinira. Winning pa rin naman na kung saan tinex na po yung D4. Tapos tumira ng rook to A1. Ayan, ganda ng rook to A1. Pupromote yun na nga nangyari. Nag-win to F5, palit-palit. 38 seconds na lang pala dito si Dubob. Wala na Ayan, kinapture, promote. And there you go. Ang nangyari po, dalawang minor pieces, kalaban tore, pero daming pawn. Tapos 8 seconds, wala na yan. So, kumapture sa E5, tulak. Kumapture na naman, tulak na naman. Nagbigay na nga ng mga pawn si Wesley. Isang pawn na lang kalamangan, pero yung pass pawn, paano muwawatin? Kaya Dubob, nag-resign na lang. Grabe si Wesley. So, after 5 rounds, ang score ni Wesley, 4.5 out of 5. Chess player din. Pinatob niya yung idol natin na si Daniel Dubob, Anyway, abangan nyo po yung susunod na video. May interesting labang pa si Wesley. Antindi. I-edit ko lang tapos panoorin nyo. Thank you po sa inyo pong suporta mga kabiyahe. Muli ito po yung Coach Video Master Daniel Causo. Hanggang sa muling pagkikita. Don't forget to like and share, follow and subscribe. God bless po mga kabiyahe. Bye-bye. Thank you. That little mouse, 'cause I'm an albatross.